Ayan. Mama, ikaw mag-ano, ano yung work ethics diyan o kaya yung klase ng yung trabaho na sana ini-implement sa Pilipinas pagdating sa work. Pagdating sa work, Oh, yeah. siguro, yun nga, Employment kasi, as a whole. hindi, dito kasi, yun nga, katulad ng mga amo-amo, hindi siya yung, yung first, lang basis first name basis lang Sa Pilipinas kasi, di ba, pag boss, Sir, sir, boss. ma'am, Boss, sir, sir. oo, parang ma'am, parang lahat, parang kulang na lang iba yung respect na Kumanyak binibigay. ka na no? Oo. Dito, wala. Kahit boss siya yung first name Nice. basis lang ang tawagan. Same. Pero, yun nga, yung sa Ikaw, mga kasama working, ko yan. Abdul Kader, what is my salary? first name, walang ma'am, walang sir. Ah, Tapos, yun nga, pag sa mga workmates naman, hindi sila ganun ka-friendly or kasi sa atin, di ba, good morning, ganyan. Sa amin dito yung receptionist may hindi man lang nag-good morning tayo, di ba, sanay so pag na-offend ka receptionist niyan. ka o No, knowing grace. Oo, kasi parang, hi, 23 good years na ako, morning. hindi mo ba alam, ha, reception? Good morning, di ba? Ang ganda-ganda ng smile mo. Oo Titingin nga, lang no? siyang, syempre, walang reaksyon o something. Tapos, in terms of work, dito sa kanila, kapag office hours lang, dun lang. Pag after office na, ayaw nilang tatawagan mo sila or Oh parang, kasi tayo, my mga God. Pinoy, di ba? 24/7. Tapos, tapos napaka-flexible natin, 'di ba? Kahit na sabihin mo hindi natin trabaho o may tutulungan natin, gagawin natin. Dito sa kanila, ay, it's not my work. That's Not not my my Parang, work, job, yeah. yeah. hindi. It's not my job. Parang gano'n. Correct. Hindi, hindi, Mm. hindi akin yan. Dito yan. Hindi Ah, ko scope ng work yan. Gano'n. rich, ha? Gano'n sila dito. Okay. Sa atin kasi parang kahit hindi natin trabaho minsan okay, sige po, sige Inaako yan, di ba? natin. Gagawin Oo. natin. Oo. Gano'n. Siguro, yun lang. Although, syempre maganda sa atin dahil kapag, parang, pag mga kaopisina natin at talaga after office, mayroong mga banding-banding, ganyan. Dito Yan ang hindi, kanya-kanya. nakakamiss. Oo. Yeah. Walang gano'n. Although, may mga ka-close ka rin, pero wala, hindi gano'n yung Yeah. banding ng iba yung closeness ng pag mga Kapinoy Galing at Pinas. kasama mo, galing Pag may Pinas. nag-birthday Kasi na dito, kasamahan, matik na yan, di ba? Inuman na yan oo, kinabukasan. kakain kayo, sabay-sabay. Dito, Lalo ano pag may lang, activity sa... mm after office, wala na, kanya-kanya na. Minsan makikita lang, ganyan. Pero hindi yung sa atin kasi, oy, Routine tayo-tayo tayo. kaibigan. Trabaho, bahay, tulog. Yun lang. Nakaka-boring nga naman. Mm. Mm-mm. Kaya nga. Although, siyempre, hindi natin alam kasi may mga pamilya sila, dito yung pamilya nila. So, siyempre, mas gusto nilang kasama yung pamilya na. Pero, siyempre, minsan, katulad niyan, pag may mga birthdays, hindi rin sila nag-iimbita sa mga bahay-bahay nila kasi tayo, pag as much as possible, hindi mo nga Yeah, nila yeah. sasabihin kung saan ka nakatira Ayaw nila. Mm-mm. Sabi na, Mm-mm. gantong block, pero hindi bibigay sa Yeah, number. Mm-mm. Or, kung may meron kang kailangan or namimit ka lang nila downstairs, hindi ka correct. talaga aakyat sa bahay nila. Ayaw nilang, hanggat maaaring hindi nagpapapasok sa mga bahay, ganyan. So, yung relationship, hindi ganun close ba? Kung sasabihin mo, iba yung work Purely ano ethics lang. Hindi natin sa war. Purely kanila. work lang. Mm-mm. Yun yung isa sa mga difference natin. Masaya pa rin mag-work sa Pilipinas. Kahit na sabihin mong Oo naman. Mm-mm. Ang Layo ano ko lang ng naman pay yan, rate talaga. pagdating naman ng work dyan, di ba kaya nga rin ako talaga totally nag-abroad. Ano dyan, ang hirap makakuha ng kumpanya na talagang yung i-absorb ka, lagi na lang parang, kung hindi ka sinaswerte talaga sa trabaho at ka, 6 months, 6 months lang, di ba? Magkaroon ka ng Depende. trabaho, napakababa ng sahod, talo ka pa doon sa pamasahe. Tapos, di ba, Mm. ang huli Actually, kong, mm, hindi na makaka-relate na kasi maganda yung kumpanya mo dyan sa Pilipinas. Di ba Dati. sa exchange ako, ay hindi, ba yun? Yung sa Western Union, di ba? Naalala mm-mm. mo yung kinuwento ko siya, ba't isa rin ako na nag-abroad is dahil dyan? Kasi nga wala akong makitang trabaho maayos. Tapos, Mm, nakakaaway ko pa yung kasi nga sa sistema ng mga palakad dyan, ano mo yun? mm, Tapos, ang nangyari nun, di ba, na-hold up yung branch ng Zapote kasi nga ano yun sanlaan eh. So, na-hold up siya,
Tapos sabi nung dahil kami susunod na San Nicolas, parang naisip na, nag-umpisa na ako matroma kasi ako yung nagdadala ng pera dyan eh. Kumbaga ako Takot. nag-withdraw, ako nagde-deposit. Isipin mo, ako, tung ano na to, may dala akong dollar at saka 100,000 na nakapalibot lang sa katawan ko. So, nung nangyari yung holdapan na yun, ang nangyari pa, unang inisip ng kumpanya, inside job. Hindi nila naisip na, hindi pa dapat parang ipa-check up nyo muna yung mga staff ninyo, baka na trauma, may counseling at least. Diba? Oh, may punto sila na parang, sige, baka may inside Hindi mo job. At maisip. the same time, yung welfare din ng tao. So, after no, nung nalaman ko Wala yun na yun. na-hold up, na hindi malayong kami, yun na nga palengke, tinira, edi lalo pa kami sa Nicolas da, di ba? Wala namang ano doon. Yeah. Hindi Mas madali masyadong kaming tirahin. Mula noon, na-trauma na ako, na every time na may nakatingin lang tao sa sa akin, likod. napaparaning ako. Kasi nga, nakita ko na yung mangyayari na pwede akong mamatay at the same time, pwede rin akong pagbintangan. Lugi ako. Para sa sahod na ganito, Na I ano yung don't I buhay don't mo see noon, I i-risk don't see mo. my future sa ganitong trabaho. Na parang nire-risk ko buhay ko at pag may mangyari sa akin, hindi pa ako babaka pa ng kumpanya. Kasi ang alam ko, ni-keep sila for how many months lang and then tinanggal na. Kasi they lost millions. Yeah. Oh, so parang asaan? Why? Alis na lang ako. So, yun yung party dyan sa Pilipinas na yun ang ayok pagdating sa employment. Sobrang baba ng sahod tapos hindi fair. Yung security mo, di ba? Lalo kung nasa finance ka. Ayun. Actually, kung ano naman, siguro depende rin sa napasukan mo. Siguro baka ano lang, medyo namalas lang yung napasukan Hindi mo that medyo, time. malas talaga. Ilang beses yan? Malas talaga, sige. Pero may mga opportunity naman actually. The difference lang talaga, bakit ka umalis talaga is yung pay rate. Sobrang baba sa Pilipinas. Although, kasi kung compare mo talaga sa ibang bansa, malayong-malayo talaga yung pay rate natin sa Pilipinas, sa ibang bansa. May compare ko naman dito, ang difference lang naman kasi talaga, hindi discriminatory dito. Hindi ka i-hire dahil nakagraduate ka, may degree ka, may masters and all. Walang ganon. Anong kailangan namin? Ganito kailangan namin. May skills ka bang ganito? Pasok ka. Not Ganyan dapat. because hindi ka hinahanapan ng degree. Kailangan namin ng foreman. Graduate ka ba ng ganito? Saan ka graduate? Sa atin kasi, nakagraduate ka ba? Kung nakagraduate ka, saang school? May ganun pa tayo. Saang school? Depende pa sa school mo. Kasi kung maganda-gandang posisyon yung ina-applyan mo, hahanapan ka pa rin kung sa 3 highest school ka nag-graduate. Diba? So, ganun talaga. Lalo na yung mga magaganda, yung mga enterprise company sa atin, ganun sila mag-hire. Minima nila o hindi, ganun sila mag-hire. Yeah. Kung hindi ka dun sa graduate ng Ateneo, LaSalle, UP, UST, whatever, wala, mafi-filter ka kaagad. Filter out ka agad pag ganun. Unless may napatunayan ka na. Meron ka ng experience na ganito, meron ka ng ganyan, nandun na yung level mo. But sa atin, pero dito, hindi kami na-measure ng ganun. Hindi ka rin mini-measure dahil dito, truck driver babae. Sa atin, hindi, kailangan lalaki kasi kailangan ng lalaki kasi kaya ng lalaki na ganito mabuhat, ganyan. Hindi. Dito, may taga-buhat, may yung truck driver ng babae. Tsaka hindi dito yung parang, ano lang yan, karpintero lang yan, ay ganito lang yan. Hindi ganun dito. Sa atin yung ginaganon. Dito, kasi hindi yung, ano ba dito, parang hindi ka gina-judge based dun sa kung ano yung ginagawa mo. Pantay-pantay. Yun din yung sinabi ni Chingay before. Sabi niya dito, hindi pag nandito ka parang hindi ano yan, hindi mo mararamdaman, walang social status dito. Hindi ganoon kalaki yung gap. Kasi yung mga dito pantay-pantay, mga puti, foreigner, tayo, ganyan, pantay-pantay. Lahat dito sa same lang ginagawa. Makikita mo kahit sa CR, may puti na nagkukuskus ng ng toilet.
So, hindi siya ganon. So, sa atin kasi, depende Parang nafi-filter agad kung saan ka nag-graduate. Number 1. Pangalawa, babae ka ba, lalaki ka? Ilang taon ka na? Yes. Nagaganon. Yun ang difference sa Yan yung yung job yan yung opportunity for us. yan yung nirereklamo ng mga kabayan dito na naghahanap ng trabaho. Galit na galit sila sa mga HR na Filipino. Kasi dito wala May namang ganyan. Nadadala. issue ang age i-hire ka. Pero nung nagkaroon na at dumami na yung Filipino na HR, sila na yung nagpauso na dapat ganitong age lang. Mm-mm. Ganun na Tapos po. isa pa problema din sa atin sa Pilipinas, yung kung paano ka ma-hire, paano requirements mo, sakta ka ng dami bago ka ma-hire. On-board, no? Clearance, kailangan NBI clearance, Kapag police clearance. kahit na okay ka na. Parang Meron pa, kailangan gastusan mo muna. ay, Ganun ba? napansin ko dyan, dito lang ha, ang mga uniform dyan binibili lahat. Ay, lahat nagbabayad ng uniform. Ito libre, kung sino yung kumpanya mo, siya magbabayad. Siya magpo-provide. Oo. Depende naman. Depende sa company. Like, may mga company, for example, na may Swerte mga mo nga, yan uniforms na naman. Ano na? Oo, depende nga sa company. Depende nga sa ano. Kasi, for example, kung pumasok ka Pero ng ganun. karamihan, ganon. Karamihan, staff ang magbabayad. Dito din, madagdag ko lang na parang yung mga lokal dito, ayaw nila ng mga service. Kaya nga, ang dami mga foreigner dito na service eh. Service work. Katulad nung sa mga, talagang from India, Myanmar, Indonesia, ganun tayo, Pinoy, Oo. no? Pero yung mga dirty works at ayaw nila. Gusto nila talaga sa office lahat. Oo, Actually. tama lang naman din. Tama lang. Kung ikaw man Pilipino, siyempre, ang i-hire mo yung mga para sa mga dirty work. Kaya nga, parang pero in fairness, katulad nung sa mga pag mga kasambahay naman o yung sa mga yaya, mataas ang labor ng mga Pilipino compare sa ibang Mataas lahi. ang rate ng Yes, Pilipino yun nga daw dito. sinasabi eh. Oo. Totoo. Kumbaga na Kasi tayo yung nasa highest level. Highest level. Kasi marunong mag-English, makipag-conversation. Tsaka siguro Malinis. maalaga din. Hindi, at saka oo. dito, yung mga alagang Pilipino, na nakakalakihan ng mga ibang lahi na napapanatili nilang malinis sila. Kasi nga, lumaki sila sa yayang Pilipino. Yeah. Maayos. Tsaka, kaya marami napapamahal, di ba? Meron pang parang mga dito na parang pinapamanahan yung mga Pinay na Possible naman, yeah. Oo, kasi lalo na kapag mga elderly yung inaalagaan nila, talagang aalagaan nila. Kasi sa Pilipino yung sipag. Masikaso. Trabaho talaga, yung gano'n. Saka affectionate, parang kinoconsider din nilang anak yung mga bata. Hindi yung porket work lang or Kaya nagiging attached din yung mga bata sa kanila. Kaya minsan, pag naiyak yung mga bata pag umuwi na ng Pinas yung mga yaya nila. Namimiss nila Kaya yung mga dito, yaya. So, may issue yung mga African na nani, mga kasambahay sa mga kabayan. Kasi nga naman, masyado namang halata na kapag rate ng Pilipino mataas, kapag bandang Africa, mababa. maliit. Oo. Tapos, kesyo lagi sa mga posting, puro hinahanap kabayan only, kabayan only, kabayan only. So, parang nanggigigil sila sa mga kabayan, no? Hindi man. Kasi ayun. Which is maganda rin kasi para sa mga Pinoy, di ba? Para mas priority nila mga Mas Pinoy. malaki yung opportunity, yeah. May ilalagdag pa kayo? Teka lang, meron lang akong ma-share kasi meron akong page before na parang Pinoy page na pa New Zealand, mga ganon. Meron akong nasalihan na ganyan, na group. Tapos meron doon nag-post, meron po bang baka po meron po kayong alam dyan na trabaho, nandito po ako sa Hong Kong, DH po ako, ganyan-ganyan. May mga sumasagot na parang nakarating lang dito, ang yabang na. Yung mga sagot dyan na hindi po namin, hindi kailangan dito ng mga katulong kasi sila dito sila ang nagtatrabaho. Parang gusto kong i-post yung ganyan na relax ka lang kasi naghahanap ng opportunity yan. Oo. Although, tama naman yung sinagot niya na pagdating nga dito, hindi talaga priority yung mga housemaid or yung mga domestic helper kasi even the locals, sila yung gumagawa nun.
Hindi uso actually. Hindi uso yung parang nag-employ ka ng ganon dito. Kasi sila mismo minsan nakikita ko, minsan, kunyari sa group lang, sa group nung mga taga dito sa area namin, minsan may magpo-post, available ako ng ganito, ganyan-ganyan, experience in housekeeping, blah, 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 ganyan-ganyan. Makikita mo puti. So, hindi, talagang mahirap yung opportunity for that one. Tama naman yung sagot. Kaya lang, meron talagang mga Pinoy minsan nakarating dito, medyo iba na talaga. Nahanginan. Yeah. Meron talaga. O siya, ipasok natin dahil dyan, ipasok natin ang discipline. Ay! Galit eh. Kulang na kulang ang mga Pinoy dyan. Unang-una na talaga dyan ang discipline. Bakit ganun talaga ang Pilipino sa ibang bansa sumusunod sa batas? Sa simpleng pagtawid, sa pagtatapon, sa pagdura, sa pag-ihi. Sa Pilipinas, ang dugyot. Problema natin yan eh. Sakit na yan eh. Sakit na yan Kailangan pang actually. magmura ng signage. Mga piyo nyo, nakakamatay dito. Bawal tumawid, nakakamatay, alam pero mo, tumatawid pa rin. Ano yan, ang nakita ko lang, siguro parang kulang din yung implementation ng, meron tayong mga rules, meron tayong mga law in place. Lahat meron na, sobrang dami. Pero kulang yung implementation. So ngayon, nasasanay ang Pinoy na okay lang yan. Kahit na matumawid ako, makakalampas ako dyan eh. Maraming ganon. At saka tayo lang yung nasyon na parang, ka na, yung parang mali na nga ginagawa mo, ang yabang mo pa. Parang, yun ang Nasanay. parang, kung feeling mo, ang cool mo, na hindi ka sumunod sa batas, uy, nalulungan ko nga yun kasi nagbeating the red light ako. Binulungan ko lang yung pulis, sabi ko lang, pagod ka pa. Diba, parang, sanay. Mali na yung ginawa. Nagamit din sa pangyarihan nila na porket ganito ako, kunwari ako ganito, isang mayaman o politiko o ano. Nauuna yung mga ganong bagay eh. So, sa totoo lang, napakayabang natin. Actually. Hindi na talaga. Kasi alam na, kaya-kaya naman ng mga Pinoy yan. Kunwari, yung mga mayayaman, kaya-kaya naman itong yan, o hindi sundin yung mga ganyan. Kaya wala nasanay. Sabi sabihin, nasanay tayo na hindi natin sinusunod. So, nawawala yung disiplina. Kasi kaya naman natin actually. Kaya lang, since hindi naman sila napapalo kapag ginawa nila yung gano'n, nasanay na hindi nilang gagawin. Mga gano'n. Okay lang. Kasi okay naman. Walang Pilipino talaga may problema sa ganyan. For example, dito, sabi namin, sana may ganun din sa atin, kasi sa atin na namin nagugutom. Meron dito, parang ang tawag nila is parang Nourish for Nil. Ano siya free food. Pero ito yung mga food na galing groceries, galing supermarket, na yung parang near expiry o kaya past ng best before date, pero pwede pa siya. So, kinukuha yun, parang dinodonate sa kanila yon. Ano lang, for distributions para sa lahat. Kahit sino. May ganon. Pipila ka lang. Tapos sabi namin, alam mo, nakita namin yun, may mga nakapila, ganyan. Sabi ko, alam mo, sana may ganyan sa atin. Kasi, although may ganyan sa atin, kasi Red Cross ginagawa yon. Yung mga pagkain sa hotel na hindi naman nakakain. Tuwing gabi, kinukuha ng Red Cross yon. Tapos, distribute sa, kunyari, kung saan man, Tondo or something. Ginagawa ng Red Cross yon. Pero may pili lang, syempre, na lugar na pinagbibigyan sila. Sabi ko, bakit hindi gawin yan na yung parang yung mga supermarket natin, mag-donate yan sa, kunyari, kung sino man yan sa atin. Tapos yun, pipila lang kukuha ng ganyan. Kaya lang, ang problema sa atin, na aabuso. Hindi natin nagagawa. So, wala tayong discipline na gano'n na kukuha lang tayo kung ano lang yung kailangan natin. Tayo, kung ilan yung pamilya mo, papapilahin mo lahat yan dyan for sure. Papapilahin mo. So, wala tayong discipline na, ano lang ba kailangan ko? Ano lang ba? Ang mentality kasi natin is, hanggat makakalamang, may wala nang pakialam sa susunod. Isa pa yun. Hindi niisip yung ibang tao. Basta ako meron, Hindi siya naman ito na, okay na, meron na ako. Ganun, tapos yung nanlalamang, hanggat kayang makaano na,
kumbaga, makaangat na hindi naman na mali, kahit mali ng bagay yung naman. ginagawa. Okay lang. Dagdagan ko yan, kunyari. Actually, sabi natin, di ba, ang sasabi natin, bakit ang mga Pinoy kapag sa ibang bansa nakakasunod naman? Bakit dito sa atin, hindi? Ba't sa atin hindi? Actually, kaya natin eh. Timo, nagagawa natin sa loob ng Makati CBD. Pag pumasok ang Makati CBD, for example, isa pa sa Subic, Ano CBD? nagagawa natin. Central Business District? Central Business District, yeah. Ah. CBD. Okay. Pagpasok ng Makati, pumasok ng Ayala. Pagpasok ng Ayala, kung saan lang pwedeng magbaba, doon magbababa ang bus. Kung saan pwedeng tumigil ang bus, hindi titigil yan hanggat hindi bus stop. Nagagawa ng bus yun. Naman Hindi pala talaga sila titigil, hindi kaya nila kasi nahuhuli sila sa loob. Pero paglabas, bara-bara na ulit. Same thing ng ginagawa sa Subic. Sa Subic, 'di ba? Sa Subic may doon. Oo, 'di ba? Walang pulis doon. May traffic light lang. Pero alam nila kung ano yung ruling. Na pwede silang mahuli kung sakali na hindi sila sumunod sa ruling sa loob ng Subic. Nagagawa. Paglabas na naman ng Subic, balik na naman sa dati. Ibig sabihin, so may problema tayo sa implementation. Siguro kung masanay tayo na well-implemented lahat ng rules and laws natin, magaganda kaya yung naman. magaganda Baka naman makaya. Hindi ko alam kung sinong pwedeng gumawa nun. Kaya naman eh. Kasi may mga area naman na nagawa tayo eh. So, Pero nasa tao din yan eh. Kasi nga, ikaw actually, sa sarili mo, di ba? Parang alam mo. Kasi dito, katulad yan, di ba? Pag, yun talaga, pag stop talaga, stop. Yung kahit na sabihin mong walang nadaan dyan, walang tatawid. yes, Hindi exactly. sila tatawid. True. Kasi alam nila na anytime mayroong masagasaan sila, kasalanan nila kasi lahat may CCTV eh. So, mga takot talaga yung mga tao dito. Yun. Kahit May na, takot. Takot. Oo, Oo. takot. Kasi ang bilis, basta alam nila or may mangyari, huli ka agad kasi nga lahat may CCTV. So takot yung mga tao, madali silang kaya takot silang gumawa ng masama at hindi tama kasi cane sila eh. Kaya Dito nga lang speed limit. mm, Dito sa merong speed limit na 40. Diyos ko, nag-try ako mag-drive. 40, ano ba to? Parang ang hirap-hirap i-maintain ng ang 40. bagal. Oo. Oo, may mga road na 40, may 50, may 60. Kailangan sinusunod mo talaga. Eh dito, obviously, walang gaanong sasakyan. Kukunti lang talaga. So, yung possible na ginagawa natin na wala namang sasakyan eh, pwede na tayong lumiko. Hindi walang gumagawa. Kahit na kunyari, nasa intersection, stoplight, ikaw lang ang sasakyan sa apat na corner. Pwede ka naman dumiretso. Ginagawa mo yun sa Pilipinas, wala ka nang maabala, 'di ba? Doon walang tumatakbo talaga. 'Di ba? So yun sana maganda. Kasi yun nga, katulad dito, dun sa traffic light, kahit na sabihin mo lang may mga camera. Kasi once na mahuli ka, dadating na lang sa iyo yung notice eh. Exactly. Same. Demerit sila. Kapag may violation sila, kailangan nila magbayad. Tapos demerit yun Sasaktan ka sa talaga, license no? nila. So matatakot sila kasi once na malaki na yung nababawasan, hindi na sila makakapag-renew ng lisensya nila. Hindi na sila makakapag-drive. Yeah. Eh sa atin wala eh, di ba? Once na bayad lang. babayaran at babayaran. Bayad lang sa atin. So nababayaran. Kalakasan system lang. Correct. So dito wala eh. Wala kang ayoko pa dyan, mababayaran. Nay. Yung sa ugali natin dyan. Kilala mo ba kung sino ako? Tono ko nang gigigil. Yabang. Tono ko nang gigigil. Kilala mo ba kung sino ako? Baka, merong kakilala or ganun. Actually, Dito kahit nga hindi ka ganun eh. Kahit yung tipong, kunyari, ikaw man, hindi mo sabihin na ganun, meron talaga mga enforcer na kunyari, kami, for example, kami, na si John, willing naman siya magbigay ng lisensya. Diba? Kasi kami, parang lumampas yata siya na hindi niya kita red light na pala sa loob ng Makati. Hindi mo ba ako kilala? Nakalampas ng konti. Pwede niyang gawin. Kasi ganyan. Pero hindi, sige, bigay na lang. Oo. So hindi, binigay niya. Kasi syempre kami, iyaan mo na. Kasi kesa naman, di ba, ayaw nga natin ng ganyan eh. Tapos tayo gaganon, di ba? May lumapit ang enforcer sa kanya, ganyan. Sige sir, pinakita yung ID niya. Lisensya. Tapos nakita yung ID niya nakasabit sa Red Cross. Oo, nakita.
ay sir, taga-ano ka naman pala. Sige na, next time lang, mag-ingat ka sa ganyan. So kahit ikaw mismo, disiplinado ka, may mga taong hindi. Oo. Mm-mm. Sabagay. Ganon. Oo. Kung parang, okay. Dala Binibigyan ka ka na ng rin sa sa ganung ginagawa ng sistema. Oo, ikaw, gusto mo man sa simpleng-simple lang naman yun, magkano lang naman yun ang babayaran. Sabi mo, 150 yun, 300. Sige, bigay mo na rin. Pero parang may mga taong gano'n na ikaw man, gusto mo maging disiplinado ka, merong ibang tao na may pagpo-provoke sa'yo na, hindi, sige, isang pass. Wala. Di ba kaya nga malimit viral dyan sa Pilipinas? Ang pinaka-punot dulo lang naman kasi yan puro kayabangan, yung entitlement. Yung parang, Oo. kilala mo ba ako? Yes, Parang, sobra. Sobrang daming ganyan. naliliitan ka ba sa akin? Hmm. Kayang-kaya kitang ipaano. Tsaka maliit na tao ka lang. Wala silang respeto sa Magyayabang. enforcer. Wala silang respeto sa mga nasa 7-Eleven, sa mga street sweeper, sa mga nagbabike. Sobrang mababa. Lalo pag yung talagang meron din mga mayayaman o mga matataas na tao talaga. Naka-SUV lang, kala mo kung ano nang katungkulan siya. Kaya Correct. lang talaga may issue ang plate number. Diba? Ginagawang pang ang plate number. Entitlement. Last. O Last, yan, government! speaking of disiplina pa, sa mga pet owner, dito talaga kapag nag-ano sila, merong pag bumaba sila, talaga may dala silang mga nila, plastic Push bag. o something. Push bag. Para in Yes. case na nagpupo Yes. yung nila, aso nila, kukunin nila at Props lang yan. Props. So, nagkalat ang tayo dyan. Kampol na lang, dito lang sa subdivision. Makikita mo, nagdala-dala si aso, ginagala, pinapasyal. para magpupo sa labas at May umihi. dala ko nung pandakot, ha? May dalang pandakot. Makikita mo naman si pandakot, dinakot. Pagka Tapos ihahagis lang din sa kung saan dyan, sa Ano po yun? So, wala talagang mga tao. Napakadaming ganyan. Sobrang daming ganyan. Dito na lang sa loob ng subdivision. Paano pa sa ibang mga lugar? Dito talaga Yun hindi, nga. madala sila. Kasi once yan, kahit nasa damuhan niya, pupulutin nila at nila dun sa nila para itapon sa tamang tapunan. So, yun, ganun kasi sila kadisiplinado kahit na sabihin mong Kaya mga pet kung owner. dati, parang sikat tao pag may hawak kang aso, di ba? Yung alam mo yung Busit parang ka. daladalang aso, ganyan, may alaga. Di ba ang mga tao dito, pag may alaga kang aso, parang iba dating mo. Ngayon, hindi na. Nakakayang. Ang napansin ko pa rin rito, totoo yan, di ba? Talagang ang Dubai, talagang safest country. Pag nawalan ka talaga rito, most likely ma-retrieve mo talaga. Proven na yan. Kasi, ang iisipin sila sa dami ng CCTV rito, OA sa CCTV, yung mapupulot mo, yung anxiety mo na baka may nakakita, baka may nag-upload. nakita, yeah. Hindi ka magtatangga. Anyway, lahat dito may trabaho eh. Yeah. Babalik mo na lang kaysa yung manag-iisip. Ngayon na lang, no? Lahat dyan may trabaho, ngayon na lang. Ngayon na lang. Kumbaga parang yung iisipin nila, baka magtanong, baka yun, matindi eh. Talaga pag napulis ka eh. As in, matik pulis eh. Ibalik mo na lang. Diba? Kaya nga kayo mga sasakyan dito, may maiwang ka ang iPhone. Ito, iwanan mo sa Pilipinas yan. Anak, babay ka. Wala. Di ba sa food, Kahit sa loob ng bag mo, mawawala yung iPhone. Para, literal, kahit kami ginagawa namin, para ma-save yung upuan na yon dahil bibili kami yung order, iwanan namin ang gamit namin, telepono namin, walang mawawala. Walang kukuha. Ang uso lang dito, gawa ng shota. Yun ang mas matindi. Partition sa partition, lumipat sa kabilang partition, yung ganyan. Yan. At saka yung nakawan ng itlog sa ref. Sige, di ba? Mga Pilipino talaga. Oo, ganyan dito. Siyempre, ilang kayo sa bahay. Katulad yan, may bagong biling itlog. Yeah. Kailangan na itlog mo dito may number. Dapat alam mo anong number ka huling na kumuha. Anak ko, mamaya nasa GC ka na. May tirador na naman na itlog ko.
O siya, ilas na natin. Ang pinakatodo, government. Anong mga nakikita mo sa government ng Ay, ibang naku! bansa na Malamang sana, oras tayo yata dyan. na sana ini-implement sa Pilipinas. Ayoko pag-usapan. Yamot lang ako pag bulok talaga system. Hindi, sa totoo lang, yun naman talaga ang ugat ng lahat eh. Kasi kayo yung executive body, kayo yung nag-i-implement, kayo yung gumagawa ng batas. So, umpisahan ko na. Ako, sana lang, ang bansa natin, wala tayong dito hierarchy ng mga yung mga kapitan, mayor, wala nang ganon. Kumbaga, isa lang ang Head of puno the lang. state. Kasi ang mangyayari dyan is, every 6 years, naiiba ang plataforma, naiiba kung ano yung ipofocus na law and order. So, wala tayong consistency. Kung ano lang yung di ba? Saka ang napansin ko dyan, siyempre, papalit-palit. Ang nangyayari, kurap lang ng kurap. Instead of, iisa lang yung, dito kasi di ba, maktum lang, ruler lang. Transportation, maktum, may mga designated department. Pero ang pinaka-deciding point pa rin, si maktum pa rin. Kaya ultimo rito, bulaklak sa kaduluduluhan ng disyerto, may nagdidilig. May gripo sila. Kahit ang pinaka-challenge talaga rito is tubig, nagawa nila ng paraan. Tapos even yung ilang na lugar, disyerto, imagine, nagbababa sila dyan ng bus ng staff para lang pulutin. Ultimo yung ng sigarilyo. Yun ang trabaho nila. Sobrang sagana yung paraan nila para i-maintain yung bansa nila. Kasi nga, yung pinuno, isa lang yung nagko-comment na hindi every 6 years may partido ganito, may partido ganon, pasikatan ng bala natin to. So, ang daming nangyayaring hindi maganda dahil nga sa yung mga pansariling gain. Kasi nga, dapat partido ganito, dapat yung sa Luzon lang ang manalo. Ano naman yung So, yun yung nakita ko dito. Isa sa pinaka-main reason kung bakit ganyan tayo sa Pilipinas is dahil nga yung sa government system natin. Dahil every time nagpapalit tayo ng presidente, magpapalit ng presidente, maayos. Tapos susunod, hindi maayos. Wala rin. Wala din. Actually, dito naman, difference kasi dito is iisa lang yung party na mananalo. So, hindi ka boboto ng, kunyari, for example lang, hindi ka boboto ng president, iba yung vice president, iba yung mayor mo, iba yung vice mayor, hindi ganon. So, isang party lang ang botohan dito, party ang iboboto mo. So, that's all throughout. Kung ano, kunyari, kung nangyari, kung ang nanalo is Partido Magdalo, buong country yan, Partido Magdalo ang uupo. So, ganun lahat. So, lahat ng na-under ng partido na yon, yun ang mauupo. Hindi na, alam mo yun, hindi katulad sa atin na ang pwedeng maupo ng mayor kalaban ng vice mayor. Yung ganun. Nagpapatayan tuloy. So, ngayon, siguro parang it's one thing din siguro. I'm not sure kung possible yung ganun kasi hindi pa naman natin kasi although hindi naman din tayo sit in sa government. So, hindi natin alam baka may tawag nito, for sure na pag-aralan na yan, baka naman hindi applicable sa atin. Pero that's one thing siguro kasi divisive talaga tayo eh. Alam mong laging magkaaway. Kanya-kanya. President, vice president, magkaibang partido, nagkakalabanan. Kanya-kanya ng intention. Kanya-kanya ng agenda. Kanya-kanya talaga. Within isang municipality lang, magkaiba ang partido ng mayor, vice mayor, magkalaban sa isang term, buong term magkalaban. Di ba, paano ka naman nun? Ano ba naman yun, di ba? So, yun ang parang sana ma-implement kahit mayor down, para isa lang yung, para iisa yung goal nyo. Hindi yung ang goal nyo, term nyo, maglaban kayo. Kasi hindi natatapos eh. Ang nakakasora dyan, yung unang iniisip is yung pang kinabukasan ng saling lahi nila na hindi nila maghihirap. Diba? Kaya diyan ka sa gobyerno mo po. Ingat na ingat. Politician. Trapo. Ultimong kagawad, nagpapatayan kayo. Ganun katindi.
Ganon yung mindset ninyo kapag pumasok ka sa politika, umpisa na yan. So, kailangan mamuhunan ka na. Exactly. So, parang To kahit think na, di ba? Parang ang sweldo lang nila, ang liit-liit. Kaya, di Maliit ba? mag-liit lang. Parang, eh. bakit ka Totoo. nag-i-interest na Pero ang Oo. liit-liit lang ng sweldo. Pero iba yung kasi may mga budget sila, di ba? So Napakabulo dito ng naman, problema. parang ang kagandahan lang kasi 'di ba, walang say ang president dito kasi prime minister Prime ang Minister, dito. oo. Correct. Oo. Although may mga din, may mga workers party sila. Kumbaga parang opposition. May mga place din na ganun din dito Dito eh. wala talaga at all. Bawal ang union. Wala. Oh. Hindi mag-post ka sa So, social media rito ng against sa government, patay ka. As in, matik, mag-post ako ng hindi maganda, ay, mm. deported ako. Ganong katindi. Tapos dito, Anyway, yun nga, katulad nun, recently nagkaroon sila ng election. Ang announcement nila ng election parang 2 weeks before. Sa atin, di ba? OA. Ilang, pa lang, alam mo na kung sino nilalaban. Ilang years 2 pa years lang, pa lang, alam mo na kung sino kampanya na. magkakandidato no? Correct. So, although yun nga, kasi nga presidente, parang for the sake of may president, pero wala din power eh. Yun lang, yun nga, kasi pero may mga workers party din sila. Pero alam mo na yung kung sino yung nakaupo, yung mga prime minister, sila talaga yung nagmamanage. Although may mga issue din sila yung mismong dating prime minister, di ba, yung nagkaaway-away mga kapatid-kapatid. So, yung mga Lee Kuan Yew. So, pero overall, parang Ano siguro niya si Lee Kum-kee? dito naman, alam mo, may mga corrupt din, pero Oo. nababalansin nila. Parang Oo. nabibigay naman Totoo nila yung naman. mga needs ng mga Kahit wala rich namang naman. parang, oo, lahat. So parang, yun nga, may mga workers party, may nilalabas sila mga pero, napapaano mo naman yung mga tao eh. Parang nakikinabang naman Hindi, lahat. mas Hindi ramdam naman mo pa sila rin lang. yung mama, yung advantage talaga nung good government ng Mm-mm. ng Kaya Singapore. nga, kahit nasabihin mong pero nagkaano din sila kasi meron silang binibigyan ng subsidize sa mga senior, ganyan, Yeah. tapos sa mga local. Tapos sa tax din, parang may mga rebates sila once na sabihin mo, nagugulat nga ako kasi diyan sa atin, kailangan ako, pahirapan ka ba Siguro makagit kung ng ikaw ay rebate? Kailangan talaga mong yung i-file, no? hindi, yung Kailangan mong matinong i-file ang rebates. kung ikaw ay matinong empleyado na talagang nagbabayad na sa BIR, tapos nakikita mo kung saan lang napupunta ang tax, ang saklap niya na, ang taas ng tax Yun dyan, ang di ba? 12? nakakasakit. 12%? Ang, ang 12, tax, 30, VAT, 32, 35. Pag hindi, single? yung VAT, Sa Pinas? 12, di ba? Pero ang tax, 12% VAT. Pero ang income tax, Income. 32, 35. 32, oo. Oo. So, kung ang Dito sahod mo parang yung, kung ang sahod 10,000, 3,000 wala na? oo, tax Ha? na yun. Oo, Ayo, 32, wala na. hindi, sorry, hindi na ako babalik ng Pinas. Hindi ko alam. Ganun O kalaki. isipin mo na, Tapos, ako komisyon ng malaki sa akin. Magkano? net yung nakukuha mo. Hmm. Net na. Dito kasi Yeah. gross eh. Tapos, Kung may siya, pamilya, parang, magkano? may mga deduction. Ilan yung anak Yeah, mo? Kada yeah. anak mo. Kung hindi ko Magkano ba? gusto may anak, 8,000? Pero Or hindi lalayo. Hindi lalayo sa 30, 35. Oo. So, parang wala mga din. Net, European tayo? mo talaga. Ha? Europe lang, ganon. Tinan mo, sobrang gulat ko. Akala ko 12 lang. Pag tinatanong ako rito, 12 lang. My Philippines is only 12. VAT yun? VAT yun. VAT yun, hindi yung Bukod income pa yun sa tax. binabayad mong VAT kapag kumakain ka, kapag sumasakay ka ng ganyan, lahat may VAT. Kailan pa yung 10? Yung, Kailan pa? Hindi ko alam. So, ang tagal ito na. ba? Ever since? Ever since? Oo. Oo. Talaga? Nagtrabaho ako, sige, 2005. Kaya nga, di ba, pag Oo. di ba nakakasama lang na kapag December, ganyan. Kasi, syempre, may 13-month pay, may bonus, ganyan. Parang kalahati noong 13-month mo napupunta sa tax kasi nag-annualize yan eh, pag December. So, doon yung nakakasama ng loob kasi diyan, net na talaga yung nakukuha mo. Net of tax. Dito, gross pa yung nakukuha mo. Tapos, pwede kang magbayad ng tax monthly. Pwede mong i-gyro lang siya. Tapos, kaya hindi mo ramdam. Tapos, yun nga, pag may rebate pa, talagang automatic ibabawas nila sa tax mo. So, ito na lang yung babayaran mo.
Wala, So, biniyo na ako dyan noon. Naiyak ka tuloy. Uy, wala kang Baby. audio. walang sounds. Sounds. Nawawala ka na. Unstable. Unstable nga. Yeah. So, yun, hindi mo ramdam kahit na sabi mo, parang dito kasi parang lumalabas mga 7% lang eh. Pag ako, single pa ako, wala ako masyadong deduction, di ba? Pag Hello? meron ka kasing pamilya, Dito buo sahod. Buo. yun, sa inyo wala kayong tax Yeah. dyan, di ba? Buo talaga, gross, di ba? Oo. Pero dito, at least, kahit na sabihin mo, merong deduction, pero kung i-compare mo nga talaga sa Pinas, wala. Oh Walang my matitira. God. Magpapalit na talaga ako nationality. Actually dito, ganun din eh, halos hindi naman nalalayo yung tax sa atin. Ganun Kaya din lang eh, kasi, 30 something. Oo. Kaya lang, Oo. compensate ng Doon benefit, yun sa pero. government benefit. Libre yung oo. Kaya Maganda. Kahit medyo na parang sabihin, hindi hindi ka mo masyadong manghihinayang ramdam. na Hindi yung mabawasan malalaman kasi. mo, yung kapitbahay mo na wala namang lupain, nagkapitan lang, aba, may ilang lupain na binili sa likod bahay, tapos meron pang may bakahan pa, Sasakyan. tapos Mm. nakapagpagawang bahay, tapos may sasakyan na Raptor. Aba, ay Di ba? naman. Kaya Isa pa marami yan, na isa pa kasi yan nahirapan pumamili nakakagigil. sa pamilya, di ba? Ay, sa Mm. politika. Kasi kung isipin mo magkano lang yung sweldo na, pero Tsaka bakit bakit gusto mo yan, sila? pag may nasa posisyon, dapat pangilagang ka? Tama ba yan? Mm. Ay, Mm. ay naman, kapag mayor, pag congressman, ano yun to, urong kayo, tigil ang traffic, dadaan si ay nako. Diba, Priority dapat sila. dumadaan dito, walang ganyan. Mm. Yeah. Stop Sa lahat, no? Pilipinas lang. Sa Pilipinas lang. Only Wala. in the Philippines. Only in Hindi the na Philippines. magbabago ang Pilipinas. Totoo Ano na na. yan? For ganyan. Wala nang pag-asa sa totoo lang. Ang sistema sa atin, iyan na yan. Simula noon pa hanggang Yeah. hanggang sa Kamamatayan na. hanggang sa Mula kay Aguinaldo magka-apo. pa eh, no? Kaya tuloy parang minsan, kung halimbawa, kung may interest ka palang mag-work sa gobyerno, parang napapaisip ka, baka isipin ng tao, after ka lang sa pera. Although gusto mo lang maglingkod, kasi ang dami mong gustong baguhin. Diba? Actually, hindi. Yung mga gustong pumasok ng government offices dahil gusto nilang benefit, GSIS. Malaki kasi. So, Alam yun mo, yung ang one thing nakikita na ko na lang talaga gusto. na maayos niya si Vico Soto. I'm rooting for Vico Soto talaga. Parang, Patayin natin. yeah, sana talaga, alam mo, maging talaga siya, consistent na Dire-diretso ganyan. siya eh, no? Mm-mm. Oo. At saka naisip ko pa dyan, na mo, bakit hinahayaan dyan yung mga hindi, dito, yung mga middleman, di ba dumating na sa point na ang onion, sobrang, hindi Mahal. nakatanggap-tanggap na Ginto. pambabastos na yan. Para doon sa sibuyas, na tanim natin, ginaganon tayo. Even ang bigas. Onion, rice. Oh, actually. Oo. Di ba yung rito, yung best friend ko doon sa kabila, may palayan sila. Binibili ang palay sa kanila, 13 pesos. Lugi pa sa pataba. Tapos pag Yeah. dadating doon sa palengke, Laki, bibili no? na 50, 60. Samantalang sila nagtanim. Lugi pa. Pag binagyo, wala na. Inutang lang. Mm. Sila ang lugi. Oo. Na parang, ang nangyayari daw, yung middleman, sila ang napapaboro Ayun, kasi sila yung may mayaman. control. Mm. So, sila yung may control na iipitin ko muna para tumaas ang presyo, 'di ba? Binili ko ng mura Mabenta doon ng mas mahal. kay Juan de la Cruz na siyang naghirap. Tapos ibebenta ko, tapos mismong nagtanim, nahirapan bumili ng bigas. Mm-mm. Yeah. So, walang hindi malayo doon sa sitwasyon ng onion. Andiyan ang pagtaniman ng onion, 'di ba na napabalita yan? Ang daming onion, ang dami-dami. Mm. Bakit Enorme. kailangan umabot sa ganyan? Daan piso ang presyo ng Per kilo. sibuyas. Mm-mm. So, ganun nakarampat ang kababayaan dyan, ang pangbabasto sa gobyerno, Corruption. tsaka yung pang-aabuso sa mamamayan. Diba? Mm-mm. Every time. Kasi affected tayo kasi may magulang tayo, may pinapadalang kaming magulang. Siyempre magrereklamo yun, anak, ang padala nyo ganito, kulang yan, ang sibuyas dito. Yung Mm-mm. quality of life talagang hindi mo na ma-achieve.
Diba? Ang Mm-mm. sibuyas ang liit, ang bawang ang liit, ang kalamansi ang mahal, ang talong ang liit, ang sili ubod din ang mahal. Paano pala Saglit, yung nabubuhay ang bawang tao namin dyan? maliit din naman. Gano'ng Oo, kalaki yung maliit. bawang mo? Maliit din naman yung bawang namin. Ibig kong sabihin, yung pinaka-basic commodities, wag yun ang galawin. Maawa naman ka. Walang awa. Walang ano. Puro pa ganyan. Alam, di ba? Diyos ko. Magro-rollback pero pag nag-increase, doble. Ano ba Laki. talagang dumating sa Pampalubad-lubad lang. sa point na naisip ko, kung halimbawa, kapag ikaw talaga influencer, bakit hindi maisip ng mga influencer na, di ba, uso dyan mga food park? Mm. Kahit ilagay mo yun sa mga lugar na ilang dadayuhin yun, basta may pera ang tao, bakit hindi kayo maglagay ng parang area sa mga ani ng mismong Farmers. farmer? Tapos, Mm. di ba uso naman na ang mga Uber, ano to diyan, mga delivery, di ba? Yung Oh, walang Uber. middleman, Ay, nang, ano, yeah, Grab. nanggaling sa farmer, tapos i-post yun Diretso. online, yung gagawa tayo ng parang ng Shopee, pero sa mga Oo. farmer, para diretso doon ang gagaling. Di ba? I-deliver na Kasi lang. siguro, Ano I think yan? parang nasanay na rin kasi yung mga farmers na Na kinukuha sa kanila ng inaabuso. bultuhan. O hindi nila kaya makipag-negotiate. Ganun minsan. Actually, niloloko pa nga eh. Alam mo, Oo. nangyari naman, parang nangyari yan isang beses sa Quezon City. Nagkaroon ng parang ganon. Farmer to, diretso sa ano. Parang nagkaroon sila ng From market farm na to buyer. yung, Oo. na farmer mismo yung nagbebenta. Oh, Dinala dito, mga taga Ilocos yata, or oh, somewhere. Basta parang dinala oh. sa Manila. Nakakagigil lang dahil Kasi, meron pang mga, kunyari, may namili na hindi nagbayad. kasi, Mm. wala lang. Ang daming tao eh. May mga ganun pa na tipong hindi sila binayaran. Yung parang nilagay sa plastic, na lang. Umalis na lang ang ganun. Parang binigay na nga sa'yo kasi para inilapit na nga sa'yo na mas mura Ah, yung mabibili mo. Hindi ka pa Tapos hindi magbabayad. mo pa babayaran. Kasi ito naman mga farmer na to, hindi naman kasi sila sanay sa gano'n na sila yung nagbebenta. sabagay, So oo. sila, hahabulin, hindi naman ako tindero na sanay na maghabulan. Yeah, Mm-mm. hindi sila bihasa sa ganyang Napabalita kalakaran. yun. Napabalita yun. Gigil na gigil ako doon. Kasi parang inisip ko, nilapit na nga sa'yo. Take advantage. Oo. Tapos parang, malay ba naman itong mga to? Mm-mm. Pero yun nga, no, 'di ba? Parang inshallah, no, in time makapag-produce tayo ng ganyang apps na parang from farmer to consumer, na para alam mo yun, Direct. ganahan naman yung mga farmer natin na gamitin ang mga lupa na meron sila para hindi na kailangan Hopefully, mag-angkat or ibebenta ng ibebenta. may mag-step up Oo, na sana maisip talaga gagamitin nila. yun. Kasi talagang awa-awa ako Eh, sa mga tao na sibuyas, gaganyan ninyo. wala eh. Even yung, kasi sa atin kasi budget eh. Kasi, na pupolitika pa rin kasi. Within Yeah. the department. Within the Panibigan sa department, mga farmer pupolitika talaga. kasi wala masyadong alam sa mga, alam mo Yun nga, yun. Nay, tinatanga kasi nila. Kinakaya-kaya nila. Tapos, yan naman ang gusto ng mga Middleman. gusto At ng saka mga So, take ginigipit. advantage sila. Ginigipit. yung kailangan, wala kang alam, hanggang diyan ka lang. Mag-farm ka lang, magtanim ka lang, kami na bahala. Ganon ang mentality dito sa atin. So, anong nangyayari? Di yung farmer lang siya forever. At mahirap lang siya forever. Pero yung Pero di ba sa ibang lugar, kinasanayan na nga. tulad sa Japan, ang mga farmer, sila yung mayayaman eh. yes, Oo. So, ibig Pag sabihin farmer ka, talaga, ikaw merong yung talaga, may nangyayaring tahasang pang-aabuso at saka panlalamang talaga sa mga maliliit. Kawawa naman. Isipin Correct. mo, Pilipinas ang tema pa rin nag-produce. yan. Tema ng gobyerno dyan. Yun na nga Nakapaloob eh. pa rin dyan. Kaya wala akong nangyayari talaga. Hindi sabihin, tinan mo, napaka-ironic naman, tayong Pilipino ang nag-umpisa at nagturo kung paano magtanim ng bigas sa Vietnam, sa Thailand. How come Correct. tayo yung nag-i-import? Mm. Di ba? Ayun. Di ba parang kabastusan sa atin yan na hinahayaan nyo na ganyan yung sistema? Tayo yung nagturo, ngayon tayo yung bumibili. Tapos kinakawawa natin yung mismong nagtatanim na iilan na lang kasi puro kamelya na.
puro kamelya Dito, na. pag dito sa atin mo ginamit mo sa atin, hindi ka nag-import at ginamit mo dito sa atin, walang lagay. So, walang kita ang mga politiko. Yun yung, Mm-mm. totoo yun. Ay, Actually, nako. lagay-lagay. Kita sa mga bigay, sa mga nilalagay ng mga inaanuhan nila. Kaya nga ang Import. ang pag yung greed talaga na, yung greed, walang kabusugan. Diyan mamamatay ang mga Pilipino, yung panggigipit dahil sa kaghamanan ng iilan. Hindi na sila iilan, dami nila. Karamihan sa kanila. Kaya talaga sa atin ng gobyerno, sirang-sira. Hindi na talaga Karamihan sa mapapagod kanila. yan. Ayan, ganyan na yan. Andyan na siya, tuloy-tuloy lang siya. Alam mo na, Anong naisip ganyan? ko dati, kung ang Noli Me Tangere, 'di ba, ang cancer ng natin is yung Lipunan. Kastila. Cancer. At least 'yon, ibang lahi ang Hmm. nagbubuli sa atin. Yeah. Pero sa ngayon kasi, yung Tayo-tayo. sige, mano tayo, yung demokrasya, yung kalayaan nating magsalita. Lahat ng kalayaan binigay na sa much. atin. Pero Pero too saan much. natin ginagamit? Mm-mm. Diba? Kalayaang magdesisyon pero mali. Kalayaang maglingkod pero mali. So parang, Sa maling pamamaraan nila ginagamit hindi yung na natin, demokrasya. hindi na cancer ng ibang lahi to. Tayo na mismo, ng bansa mismo. Mm. Kasi na tayo ang bansa na may pinakamasayang tao. Tayo pinaka-friendly. Tayo literate din naman. Tayo yung sobrang, tawag dito, warm. Diba? Mm. Pero luklukan din naman natin nanlalamang tayo sarili-sarili natin. Tayo mismo, actually. Ginigisa natin ang sarili natin sa mantika natin mismo. Ibig Sabi namin, sabihin, sayang. kung kahit pala magtangka ka na may ayusin, mapapagod ka. Naalala ko yung sinabi Super. mo, di ba, nag-resign ka Super. na rin kasi yung nadatnan mo, kultura na nila doon, normal na sa kanila ang magganon. So, you're scared na maging katulad nila, kaya aalis ka na lang. Kasi hindi mo na sila magigiba eh. Yun na yun eh. Anay na sila eh. Yun yung kanilang Exactly. nature. Pinali, Yeah. ano masasabi niyo sa government natin na gaya ng pinagsasabi natin kanina pa. Sana lang talaga makibabaw yung yung malasakit. Hindi pagkamal ng pera. Puro puro pang sarili iniisip. Sana Servisyo. talaga palitan yung lahat ng namumuno na ang ipapalit talagang totoong Yung may mamumuno at concern totoong talaga. sa tao, hindi Ang sa hirap dahil naman yan. Oo Correct. nga. Noon pa man, sa noon pa man. pera, hindi Saan dahil tayo pero alam nating imposible dahil gano'n Imposible gano'n na, na no? talaga. Ang Gano'n na hirap. talaga ang nangyayari. Hindi, kaya nga, mananatiling ganito tayo na nasa ibang bansa tayo, ibang lahi, ibang bansa ang makikinabang sa galing natin hanggat ganyan ang Pilipinas. Yung mga teacher natin, yung mga doktor natin, yung mga Lahat. engineer Mga natin. professional. Yeah. Talagang Kasi hindi na gumastos na maalis. lang sa ibang bansa, mga ibang bayan. Kasi doon, well Medical compensated sila. professionals. Exactly. Number 1, medical Oo. professionals. Hanggat ganyan, hanggat walang tamang pagtuturing sa bawat ahensya ng pinagkakakitaan, wala talagang matitirang matino sa Pilipinas, puro kalokohan na lang. Kasi yun nga, tayo, di ba, mga OFW. Hindi naman tayo aalis ng bansa natin kung okay yung pamamalakad at lahat ng bagay. So naman. So, Nag-uumpisa talaga sa gobyerno Pag talagang ang gobyerno natin gumalaw ng hindi tama na, wala na, dugtong-dugtong na yun Hanggang sa Correct. pinakamababa. Ngayon, yun na yung kalalabasan. Pangit na, hindi na maganda. Ganun negative na lahat, di ba? At saka na yung security natin, Nay, yung unang iisipin namin yan, ba't kami naandito? Kahit gustong-gusto naming umuwi, sa mga naririnig namin yan, paano pag alam mo yun, may konting mangyari, gaano ba ka-safe dyan? Gaano ba kami poprotektahan dyan? Yung magpoprotekta ba talagang poprotektahan tayo? O depende lang doon sa pangangailangan o sa kakayahan na meron ka? Paano kung wala kang kapasidad magbigay? Paano kung wala kang kilala na may katungkulan? Paano na?
Karna. Eh di wala, balik. Yung mga Pilipino, kahit dito na yung ugod-ugod na, nauunawaan ko na sila. Kasi sa Pilipinas, kahit anong nga naman pag tumanda sila at magkasakit, paano? Actually, Oo. mahirap makapag-compete kapag ganyan. Lalo na Yeah. yung ibang country kasi may mga plans and program for the migrant workers. So, syempre sa atin, tayo na hindi naman tayo ganun nakaka-experience ng government benefits sa atin, magandang magandang opportunity na agad. 'Di ba? Parang sa atin, okay, Attractive dun yung pala. Uy, Oo, may sinali plan. na. ganun ba? Kala ko kasi may pa, government pa to eh. Dapat yung ganun na ba? Sinali na nga. Papunta lang sa Oh my God. finale. Oo. Yun. So, Oh, para at least, 'di ba? So, yun oh. lang yung natin. So, since merong mga ganyang opportunity sa ibang bansa, na tayo, nasisilaw na agad tayo doon. Kasi Yeah. hindi natin nakikita yan sa Pilipinas eh. So, nasasayang lang actually. Ikaw, Mama, ano masasabi mo sa gobyerno ng Pilipinas? Anong pangarap mo? Anong wish mo? Ano sanang hinahangad mo? Sino mama? Mama Grace. Mama Grace, ikaw nasa labas. Alam ko ba? Well, Shit, parang, well. Gusto ko Si yun. Grace yung pupungay-pungay. parang ang hirap naman. Well, Ang hirap. inaantok na. Ano man, at a Ano? certain point na, di ba, tayo mga OFW, lagi natin sinasabi, puta, kasi lalo pag namimiss natin Pilipinas, lalo magpapasko. Di ba? Mm-mm. Kahit pa sabihin mo anong ganda ng Singapore, anong ganda ng Dubai, pag sinabing Babalik at Iba magpapasko, pa rin, babalik ka. syempre, pagkasama mo meron yung talagang pamilya mo sa may sugat Pilipinas. na hindi kailanman gagaling. May pait. At Mm-mm. dito. Yeah, Oo. correct. Ano yung Dali. sugat mo? Ano yung So, sugat mo? Kasi na wala kang Kamusta natin? syempre, iba pa rin talaga sa Pinas pagkasama mo yung mga mahal sa buhay. Pero kung lahat naman kayo andoon at nakikita mo ang mahal ng mga bilihin at paano Yeah. makakasurvive doon? Parang, syempre, yun, magtitiis ka na lang talaga na pumunta sa ibang bansa para mabigyan mo din ng magandang kinabukasan yung pamilya sa Pilipinas Mm. na yun. So, na kayang hindi mabibigay kung andun kami lahat. Magkakasama nga kami, pero paano? Parang ang hirap. Hindi enough kung andun ako sa Pilipinas. Syempre gusto ko makasama yung pamilya ko. Tumatanda na si nanay at si tatay, di ba? Yeah. Wala kang pero magkakasama nga kami. Paano naman, paano kami mabubuhay, di ba? So, konting tiis na lang. Pero, iyon, sana nga lang, maging maayos nga din yung government natin para tulad natin mga OFW, hindi na tayo manggibang bansa. Kasi kung maayos yung pamamalakad, yung pamumuhay, mura yung mga bilihin, at hindi mo At tayo aalisin. ligtas. Wala problema Oo, ligtas yung magstay. safety, oo. Kasi, okay naman pero nakakapagtaka lang din. Kasi, pag nakikita natin yung mga tao sa Pilipinas, di ba, parang Masaya-saya. nakaka-survive sila. Masaya pa rin. Masaya. Iba talaga pagkasama mo yung pamilya mo. Hindi yung gobyerno itself ang yung tao sa gobyerno ang problema sa Pilipinas. Actually. Yung tao na Mm-mm. naando na nagsisilbi sa gobyerno ang Mm-mm. talagang malaking problema bakit tayo nagkakaganito, bakit ganito Mm. ang Pilipinas. Mm-mm. So, yun nga. So, sana lang, dumating din yung future na parang hindi natin alam kung kailan. O dadating pa ba yung panahon na yun? Na magiging maayos yung gobyerno natin na para wala na mga OFW na aalis ng bansa at makabalik na tayong lahat sa ating sariling bansa at makapaglingkod talaga. At magamit yung mga talent natin na para sa ating bansa. Pilipinas, Hindi, di ba? oo, Oo. hindi yung Mismong sa iba na Pilipinas ang country. makinabang. Yeah. Yes. So, yun. Na, Ay, nakakalungkot naman to. Ay, nako. ang God bless the Philippines na lang. Mm-hmm. Oh, we still love the country. Mahal ko pa dasal rin na ang natin Pilipinas. Nevertheless. Pero, Proud to be again, Pinoy pa rin. pero, hindi, babawi tayo sa next nating episode tungkol sa mga maganda sa Pilipinas. Pero, again, kahit ganyan,
maswerte pa rin tayo dahil nga, ulitin ko, dahil tayo may matatawag na bansa. Walang umaagaw Mm. sa bansa natin. Oh Dahil my lahat God, ng wala tayong Pilipino war. may cellphone para mag-rant. May freedom actually. Sumobra Mm. nga Yeah. freedom, no? So yun, anyway. Oo. Lahat tayo naman talaga gusto natin ng ikabubuti ng Pilipinas. Pero kung kailan, hindi natin alam. Pero but in our own little way, kaming apat, for one, Dada, Ria, and Grace, as much as possible, hindi sa kung ano mang palabas, kung ano, sa sarili naming paraan, ginagawa namin, may nakakita man o wala, ginagawa namin kung ano sa palagay namin ng tama at hindi nakakaya sa bansa. Kung ginagawa ng iba, dapat alam naman namin na kung hindi na maganda, wag nang tularan pa. At wag nang Of course. makisawsaw pa. Gawin lang Yeah. natin kung ano yung mas makakabuti, kung ano yung Mm. mas mainam, para dun Yun sa lang sa mga, tama. oo. Okay na kami dun sa hindi man kami nasa gobyerno, basta hindi na lang kami nakakadagdag sa problema. Yun na lang din siguro. Mm. Kung may So, mga kahit pa konti-konti may contribute pa, di ba? Sa bawat, mm, sa paligid mo, sa mga kasama mo, o sa mga, sa Pilipinas, sabihin mo na in Mm. general, kaya mong mag-contribute ng kahit pa simpleng bagay na magagawa mo. Maganda na yun, kaysa sa wala kang ginagawa. correct. Kasi lahat naman tayo na talagang meron pitak sa atin ng ang pagiging makabayan. Sobrang Mm. yung hindi talaga Kasa, mawawala sa atin. kaya lang, naiiba lang na rin sa mga kulturang na natin, na-adapt din natin naman sa iba. Yun lang. So, again, salamat sa mga nag-tune in sa amin sa aming 5 hours. I-edit to. So again, maraming salamat sa mga nakinig at saka sa mga walang sawang makikinig. We do appreciate your time kasi napaka-importante na ng oras ngayon. Kumbaga, ang bawat bahagi ng buhay ninyo may free will kayo na paglaan kung saan kayo makikinig, saan kayo mag-tune in, pero mas pinili nyo na makinig sa amin. Kaming mga apat na magkakaibigan. I'm sure lahat tayo, mapa OFW man o normal na Filipino na naninirahan sa Pilipinas, nararamdaman nyo rin yung mga pangarap natin para sa Pilipinas. So again, maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli. Muli, ito ang inyong mga kaibigan mula sa Lilac Lounge and saying bye-bye and good night. God bless us all. Yeah. Exit.